Kaibigan, 10 warning signs na sobra ka ng stress bago po itong mga ipapakita natin sa inyo. Nakita nyo, meron tayong technique. Pag nararamdaman nyo na parang nai-stress ka na, parang naiibang pakiramdam mo, pwede gagawin nyo ito mamaya. Tuturo ko sa inyo. Pinapalpate natin yung pulso, malalaman nyo kung stress kayo or hindi. Marami ding mga physical signs at psychological signs ng stress. 10 po ito lahat. Tingnan natin, ha. Unang-una, alamin natin, stress ba to o anxiety? Pag sinabing stress ka, merong external factor. Sabihin may problema, may kaaway, may nangyari, may issue, may gumugulo sa'yo, kaya ka na-stress. Yung anxiety, nawala na yung stress. Wala nang problema, tahimik na buhay mo, pero kinakabhan ka pa rin. Ibig sabihin, ina-anticipate mo na may darating na masama. Kasi nga, parang nasanay ka na may masamang mangyayari sa'yo. Kaya, anxiety ka na, panic attack ka na. Yung stress, yung pa lang yung umaatake. Tingnan natin, ha. Number 1, mas papawisan ka. Okay, magugulat ka, papawisan na lang kamay mo, papawisan dito sa ilong mo, paa mo, pati dibdib mo, at magtataka ka, ang pawis ng stress ay mas malapot. Okay? Ang pawis ng nai-stress ka, mas may amoy, hindi pareho. Pag nag-exercise ka lang, ang pawis mo malabnaw eh. Okay? Pero yung pinawisan ka dahil sa takot, iba yon, mas maraming fats yon. Mas mabaho, mas may amoy, kaya iba ang amoy ng pawis galing sa stress. Malalaman nyo yan. Yan, nangangamoy. Number 2, tulad na sinabi ko nga, nag-iiba ang tibok ng puso. Kaya habang normal pa kayo, habang stable pa, sabi ko nga, pwede nyo nakapain dito. Ako, mas gusto ko dito sa carotid eh. Mas madali to para sa akin to. Angle of the jaw, light pressure lang. Huwag sabay, isa lang. Mabilis makapa yung pulso. Yan, So, alam mo ano yung normal na pulso mo, gaano kataas ang pulso, gaano kabilis, at gaano ka... Tinitingnan kasi yung wave eh. May wave yan, yung pataas at pababa. Dapat dahan-dahan lang yan. Dahan-dahan tataas, dahan-dahan bababa. Pwede rin dito sa kamay. Nandito yung radial pulse eh. Okay? Pero sa akin, mas madali dito. Tapos, malalaman mo, pag kinakabahan ka, tumatalon yan. Mas mabilis, hindi regular ang tibok. Kung dati ang tibok mo, mamaya papakita ko yung regular ng tibok. Yan, Kung dati ang tibok mo, 70 beats per minute, 70 na tibok per minute, normal yon. Ang normal kasi 60 to 90 eh. Pag umabot na ng 80 or 90 beats per minute, mabilis na yon. Kabado ka na nun. Pag umabot ng 100, may nervyos na yon, mabilis na masyado yon. So, bukod sa bilis ng tibok, pag stress ka, nagloloko din yung tibok. At pangatlo, mabilis, nagloloko, at yung upslope niya, yung pagtaas ng pulso, mabilis. Dati, normally, ang taas ng pulso, pag ganyan lang eh. Parang wave lang siya, para siyang mountain. Pero pag stress ka, medyo mataas. Biglang tataas yung pulso, biglang bababa. Medyo bounding. Parang galit siya. Gumaganon siya. Malakas at mataas. So, pwedeng high blood ka nun, pwedeng anemic, malakas yung pressure, tapos pinapawisan ka. Yan ang nangyayari. Bumibilis ang tibok, sabay-sabay, pinapawisan, minsan nahihilo, minsan parang hihimatayin, kasama yan sa stress. Yan, malalaman mo. Kaya, pag meron kayong mararamdaman o magkakasakit o lalagnatin, kapain nyo lang yung pulso nyo. Kung mabilis masyado at abnormal, may nangyayari sa inyo. Kailangan na yung tips natin pampabawas sa stress. Number 3, merong sakit ng ulo galing sa stress. May area na tinatamaan lang siya ito. Kadalasan dito sa may leeg. Dito yan ang tension headache eh. Meron tayong mga flat muscles dito, sumisikip yan. Kaya magugulat kayo, biglang sasakit na lang yung batok nyo, biglang sasakit na lang leeg nyo. Magugulat na lang kayo, biglang sasakit dahil sa tension and stress. So, kailangan minamassage siya. So, yung mga physical signs ng stress, kukontrahin natin.
Diba? Kung mabilis ang kabog, minsan umiinom tayo ng mga beta blocker, metoprolol, pampabagal ng tibok. O deep breathing para bumagal. Pag pinapawisan, doon tayo sa malamig na lugar o magpanyo. Pag sumasakit yung ulo, third sign sa stress, di massage mo. Kinokontra mo nga yung physical sign Kasi kakabahan ka nito. Number 4, sa kabataan, lagi nila nagkaka-pimples. Automatic. Basta mas stress, may exam sa school, may gagawin sa school, maraming pimples kung teenagers. Sa may edad naman, maraming rashes. Hindi nila alam, nagkakamot sila. Minsan, natutulog, nagkakamot Merong ganun yung paggising, hindi nagkakamot, pero pag natutulog, kamot ng kamot. Paggising niya, puro na lang siya sugat. Kaya ang tips namin dito sa mga subconscious stress na nagsusugat sa sarili pag natutulog, nilalagyan ng guantes yun. Ginagloves yun. Dapat maiksi lang yung kuko. Number 5, bukod sa headache, ito naman body aches. Kung ano pinakamahinang parts ng katawan mo, ano weakest point, doon sasakit. Kung talagang may tendency sumakit ang binti mo sasakit. Kung ang likod mo talaga medyo mahina, low back pain, yan ang sasakit. Kung ito ang mahina mo, dyan sasakit. Kung saan ka mahina, parang yung mga neurons natin, yung firing, mabilis Parang mabilis yung firing, kaya yung muscle, mabilis tumigas. Hindi po natin namamalayan to. Hindi natin to sinasadya, kusa na lang tumitigas Magugulat kayo pag may kaaway kayo, kusa na lang tumitigas to. Kusa tumitigas to, kahit yung kamay, kusa nagsasara Kusa naka-tense ka, naka-fight or flight ka. Kasi nga, meron kang iniisip na stress. Kaya minamassage to. Diba? Pinaparelax yung muscle. Sasabihin mo nga, okay, close, tigas, bago relax. Diba? Kasi nga, i-close mo, re-relax mo. Maraming body parts pwede tamaan ng stress. Number 6, yung tiyan natin. Stress. May mind and gut connection Pag na-stress yung utak, ayan, Doc Lisa, anxiety, negative mood, ang tama niya sa tiyan. Ayan, may sympathetic nervous system, parasympathetic. So, yung tiyan mo, pag na-stress ka, bigla na lang magtatae, either magtatae or constipated at maraming sintomas. Masakit, magsusuka, mahangin, walang gana kumain. Diba? Parang wala kang appetite. Pag na-stress nga yung isang tao, parang makakalimutan mo lahat Parang hindi ka maiihi, hindi ka madudumi. Parang biglang nag-stop lahat Parang nag-stop yung katawan mo. Number 7, pag sobrang stress, hindi makatulog, walang energy. Anong cause ng poor sleep? Stress. Pwedeng pagod, kulang sa exercise, sobrang cellphone, di makatulog, pero yung stress nakaka-contribute din. Tsaka parang wala kang lakas. Parang walang gana sa buhay. Number 8 stress. Stress siya, lagi nagkakasakit. Humihina ang immune system. Okay, pag natrangkaso kayo, mahina yung katawan mo doon. Diba? Either napagod ka physical or napagod ka mental. Kakaisip ng problema. Number 9, stress lowers libido. Nakakabawas ng sex drive. Pag na-stress, lalaki o babae, dito babae na sa picture, bababa ang testosterone. Walang gana sa sex, pagod, nagbabago mood. Tataas ang stress hormone. Pag tumaas ang stress hormone, mas tataba, mas gugutumin, mas di makakatulog. So kasama yan, lower libido, sign of stress. And number 10, yung last, meron ding psychological signs. Di ba pinag-usapan natin ngayon physical signs, di ba? Mga physical, yung tense, ang muscle, masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ito naman psychological, hindi ka makafocus. Lagi ka nag-aalala, nagpa-panic attack ka na, ninenervyos ka na, hindi ka makaisip ng diretso. Parang yung utak mo, parang ang dami pumapasok. Agitated ka, kita mo sa mukha, balisa. May mukha ang stress Halata mo pag yung mukha ng tao, stress siya. Yung mga doktor, alam na agad, nakikita. Parang kabado, maputla, medyo nang didilat,
medyo dry mouth, kasama pa rin yung dry mouth, ayan, oh. Low self-esteem, walang gana sa buhay, nadidepress siya. Ayan, oh. Psychological signs ng stress. Bukod sa 10 to, meron pa mga ibang mga senyales, hindi ko sinabi na masyado, yung lump in the throat, parang laging may laway dito kasama. Minsan, hinihingal din. Yung hingal, kabado yun eh, makita mo. O galit, pwede rin galit, hinihingal. O, yan o, back pain, heavy chest. To, nakwento ko na to, hindi nagugutom, masakit ang tiyan, headache, shoulder pain, tight muscles, nasabi ko na yan. Pag naramdaman nyo to, ito physical signs, ibig sabihin, kailangan na mag-relax. Pwede magbasa-basa, ibaling, pwede kumausap ng ibang tao. Minsan maganda yun kumausap ka na hindi mo kakilala, mabaling lang. Pag maraming inputs, marami kang mga stimulation, kailangan mag-focus ka lang sa isang bagay. Ito lang gagawin ko, magbasa, humiga, para malibang. Okay, distress. Magbasa, makinig ng music, magsulat, or pinakamaganda kasi talaga kung meron kang mahal sa buhay, nanay, partner, anak, kaibigan, kung malalabas mo yung sama ng loob mo parang nana yan ang stress parang may nana ka dito, kailangan matanggal yung nana So, kung meron kang galit sa magulang mo, galit sa kaibigan o sa ibang tao, kailangan mailabas mo, maikwento mo safely, diba, sa kaibigan mo. Hindi naman pwede yung kaaway mo tatawagan mo o di nagkagulo. Hindi naman pwede po-post mo sa Facebook, pag pinost mo, di gulo din. Lalong lalaki yung gulo So, dapat mailabas mo. Ito yung trabaho ng mga psychologists, psychiatrists, mahal ang bayad, o meron kang counselor, o kung meron kang close friend, mailabas mo lang. At sana yung lalabasan mo ng sama ng loob, magaling magpayo. Baka ipayo sa'yo, mali, delikado. Baka ipayo sa'yo, o awayin mo na lang, hindi pwede ganun So, paint, coloring, healthy food, syempre. Huwag kumain ng unhealthy, at least yung katawan mo, healthy siya kahit na-i-stress, lalabanan mo. Healthy habits, pilitin magpahinga. Exercise, dahan-dahan, meditation and breathing, very important. Positive thoughts, pinaka-importante, parang God's will para sa'yo. Patahimik yung isip, clear mind. Deep breathing exercise, very important. Ayan deep breathing para bumaba yung heart rate. Ayan deep breathing. Deep breathing, Okay, diet, sleep, bawas stress. Nakakabawas sa regular heartbeat, papatahimikin yung utak. Okay? I'm sure marami sa inyo nakaka-experience nito. At least ngayon, alam natin. Oras na umatake itong mga sintomas, alam natin may nangyayari sa katawan natin. Dapat aagapan natin. Kasi pag sumobra-sobra dami yung stress, delikado. Diba? Bawal yung sobra-sobra, baka mamaya anong gawin nyo. So habang nag-uumpisa pa lang, may action ka na. Okay, bawas trabaho, bawas ganyan. Kung mausap na, gumawa ka na ng bagay na makakatanggal ng stress mo. Salamat po.